Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung ano kayang clan na papabilang itong si Jiraiya. Kahit na si Jiraiya ay nagkaroon ng malaking role sa series ng Naruto, isa pa rin siya sa ilang mga karakter sa Naruto ang walang pinanggalingang angkan or hindi sinabi kung saan siya na nanggaling. Kasama na nga dito ang isa rin sa legendary Sannin na si Orochimaru, pati na rin si Might Guy at marami pang ang iba. Pero kung mapapansin, ang iba o ang ilan sa mga karakter na ito katulad ng nabanggit ko ay nagkaroon nga ng napakalaking role sa series ng Naruto or sa Naruto Universe. Lalong-lalo na nga itong si Jiraiya. Napakalaki ng naging role ni Jiraiya sa series na ito dahil hindi lamang siya nagsilbi bilang isang tapat na ninja ng Konoha. Hindi lang basta-basta ninja, siya ay isang ninja na nangangalap ng mga mahahalagang impormasyon katulad na lamang ng mga impormasyon patungkol nga sa mga banta o mga kalaban ng Konoha at maging sa Shinobi World. Hindi lang yan, kahit na si Jiraiya ay napakalakas na ninja, kakaiba pa rin ang naging karakter niya. So bakit? Dahil sa kanyang pagiging mabiro, dahil sa kanyang mga taglay na kalokohan at sa kanyang nakakatawang personality. Na halos kung iisipin na, ang mga malalakas na ninja ay hindi ganito ang pag-uugali. Tignan nyo naman si Itachi, si Nagato, si Madara or kahit si Naruto ngayon sa Boruto series. Napakakalmado ng personality nila. Hindi tulad ni Jiraiya na matanda na nga ay ganun pa rin. Pero huwag kayo aminin nating lahat na kahit ganito si Jiraiya, talagang minahal nating lahat itong si Jiraiya at ang personality niyang ito ang naging dahilan kung bakit natin siya minahal o kung bakit siya tumatak sa atin. Masasabi kong talagang tumatak siya sa atin kasi 'di ba? Noong namatay siya ay talagang marami sa atin ang talagang nalungkot. Kung ako nga sa maniwala kayo o hindi ay iniyakan ko talaga itong pagkamatay ni Jiraiya na ito, kasama na nga dito yung pagkamatay nga din ni Kurama. By the way, kahit na ganito ito nga, hindi nga ipinakita o ipinaalam kung anong clan nga napapabilang itong si Jiraiya. Kaya naman, sa video ito, alamin natin ang ilan ngang mga teorya patungkol nga sa clan ni Jiraiya na maaring kinabibilangan niya kasi 'di ba? Hanggang sa ngayon talagang palaisipan pa rin sa atin ito kasi yung iba ngang mga average ninja ay alam kung saan sila nanggaling or alam natin kung anong clan sila. Yung iba pa nga may complete details pa. I mean, meron pa silang last name, 'di ba? So ito nga, magsasabi nga ako ng ilang mga teorya patungkol dito kung saan ang teoryang ito ay pinapaniwalaan din ng mga ilang Naruto fans. So ito nga ang unang teorya kung saan dito sinasabi nga na itong si Jiraiya daw ay galing nga sa angkan ng Hatake clan. Kung saan dito ay pinaniniwalaan na siya ay kapatid ng yumaong ama ni Hatake Kakashi na si Sakumo Hatake. So meaning sinasabi dito na uncle nga siya ni Kakashi, pero kung hindi man siya uncle or kapatid nga nitong si Sakumo, maaaring si Jiraiya ay related pa rin sa kanila. So ano nga ba ang naging basihan nila sa teoryang ito? May dalawang bagay silang naging basihan dito. Ang una ay ang physical appearance na usually sa atin din ito rin ang ating naging basihan kung ang dalawa or ang higit pang tao ay magkakamag-anak. Ganon din dito. Kung saan sinasabi nga dito na kung pagkukumparahin si Jiraiya tapos si Kakashi at si Sakumo, makikita ang kanilang similarities. Maliban nga sa silang tatlo ay mayroong puting buhok, mapapansin dito na sila ay nagtataglay nga ng magulong buhok. Ibig kong sabihin ay yung pagkaka-form ng buhok nila ay may pagkakapareho. Bukod nga dyan, sila din ay mayroong similar facial features. Kung saan may pagkakahawig si Sakumo at si Jiraiya. Kung i-imagine natin yung itsura ni Jiraiya na walang face marking o yung red mark sa mukha niya, mapapansin dito na magkamukha nga silang dalawa. At ang ikalawang basihan naman ay ang kanilang pakikipaglaban. Pagdating sa pakikipaglaban, si Jiraiya at si Kakashi ay parehong magaling pagdating sa paggawa ng tactics. At bukod dyan, kung mapapansin din, madalas din gumamit si Jiraiya ng shadow clone at substitution moves. At kung mapapansin pa nga, ang parehong Jiraiya at Kakashi ay magaling din pagdating sa iba't ibang jutsu. So yan nga ang mga naging basihan nga sa teorya na ito.
Ano sa tingin nyo? Acceptable or kapanipaniwala nga ba ang teorya na ito? Kasi kung ako ang tatanungin, parang 50-50 yung nararamdaman ko. Meaning kasi, yung basihan kasi dito ay parang kapanipaniwala naman. Pero ito kasi si Jiraiya ay merong large chakra reserve. Pero itong si Kakashi kakaunti lamang. Pero, kaya nga daw malakas si Sakumo dahil sa meron siyang large chakra reserve. Maliit lang yung kay Kakashi dahil sa ito ay namana niya sa ina niya na nagmula nga sa Inuzuka clan. Pero syempre, teorya pa rin ito, walang gaanong patunay. Pero kung kayo ang tatanungin ano sa tingin nyo, i-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. Pero bago yan, pakinggan muna nating lahat ang ikalawang teorya, kung saan sinasabi dito na si Jiraiya ay related o maaaring galing sa Otsutsuki clan na kinabibilangan ni Hagoromo, ni Hamura at ni Kaguya Otsutsuki. Katulad ng naunang teorya, may dalawang bagay din silang pinagbabasihan dito. At syempre, ang unang pinagbabasihan dito ay ang physical appearance pa rin. Kung saan dito nga binabanggit din dito ang kanyang white hair pa rin. Kung saan majority nga daw sa miyembro ng Otsutsuki clan ay nagtataglay ng puting buhok. Maliban nga lang sa mga naging anak nga ni Hagoromo pero mostly ay puti ang buhok. At ang ikalawa naman na naging basihan dito ay ang Third Sage Mode, kung saan si Hagoromo na isang Otsutsuki ang sinasabi nga at ang ipinakitang kauna-unahang natuto ng Sage Mode at ang susunod dito ay si Jiraiya. At kaya lang naman daw nakarating si Minato at si Naruto or natuto nito si Minato at si Naruto dahil sa ito daw ay itinuro lamang ni Jiraiya. At maliban dyan, dahil sa sila ay estudyante ni Jiraiya. So yan lamang ang naging basihan sa teorya ng yan guys. Pero kung kayo ay agree naman dyan, why not, diba? Pero pagdating sa aking opinion, mababaw ang naging basihan niya. Kaya naman kung papipiliin ako kung yung unang teorya or yung ikalawang teorya, ay doon na lamang ako sa naunang teorya. At ito naman ang ikatlong teorya. Sinasabi na ang angkan ni Jiraiya ay hindi angkan ng mga ninja, meaning ang mga parents dito ay civilian lamang at walang kakayahan sa pakikipaglaban. At ganun din daw ang naging dahilan kung bakit sila ni Orochimaru ay walang last name. Pero may napansin ako na sinasabi ng angkan na pinagmulan nitong si Jiraiya at ito nga yung Ugata. Di ko na siya masyadong masasabi dito kasi nga masyado nang mahaba tong video ito at di ko pa rin gaanong nabasa ito, kaya naman next time ay pag-uusapan natin yan. Napansin ko lang kasi siya pero hindi ko pa binasa yung buong article. Pero ito, pansin nyo, mostly sa mga legendary ninja o yung mga malalakas ninja ay walang last name, diba? Or wala ngang sinasabing pinanggalingan. Ito siguro yung dahilan ni Kishimoto kung bakit nga wala siyang inilagay na last name o yung mga pinanggalingan nila. Syempre, uusisahin na naman nating lahat yan. Pero kahit na ganon, bawing-bawi naman sila sa mga bansag sa kanila. Tingnan nyo naman si Jiraiya, tinahawag na per visage, diba? Pero ito sa tingin nyo, meron kayang angkan talaga tong si Jiraiya or meron kaya siyang clan na kinabibilangan? So, i-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box kasi syempre, baka yung teorya nyo ay yun pala yung totoo. So, dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!